kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat. Saan sulok ng mundo man kayo naroroon? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Mayor Digong 2.0, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. So ano ang pag-usapan natin ngayon ay ang etong panglalait ni Bongbong Marcos sa mga kandidato ng PDP laban. So nirisbakan siya ng isa sa mga banateros, ito si Master Judia. So panoorin natin yung risbak ni Master Judia sa mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos. Nakisyo ang mga kandidato ng Team Duterte ay nag-deliver lang daw ng suka at binigyan ng COC, naging kandidato na. Ang yabang-yabang. Alam mo ba, Mr. President, na yung mga kandidato ng PDP laban ay halos puro abogado? Isa nga dyan si Atty. Vic Rodriguez, yung sekretary mo, yung kanan kamay mo before. At isa yan sa nagpapanalo sa iyo, remember that. Yabang-yabang. Kala mo kung nakatapos ng kolehiyo. Panoorin natin si Master Judia kung ano yung risbak niya dito. Wala nang naniniwala kay Bongbong Marcos Jr. Wala nang naniniwala. Kay PRRD, tingnan po natin. Ito yung mga post nila. Thumbs up, merong puso. Ayan, nakikita nyo naman. 457 na puso, 152 likes, and 48 hugs. Alright. Yun yung so, sumatotal, mga post. Mga kababayan, 600 plus positive ang reaction. Samantalang dito, kay Bongbong Marcos, 397 na nga lang, negative reaction pa. Ayun parehas siya na actually si Pangulong Duterte nga hindi nag-endorse ikaw nag-endorse ka. Pero, laga pa ka. Dito pa lang yan, Pero pakinggan po natin, baka naman kasi wala naman siyang sinasabi, sabihin ng mga kababayan natin, pakinggan po natin. Pakinggan kung ano yung sasabihin ni Bongbong Marcos. Yung mga iba, nagtataka nga ako, parang yung mga iba, na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Pag sure, oy. Para hanggang lasing ito, di ba? Nag-deliver lang daw ng suka, nag-file na ng candidacy. Okay? Nagpapatawa naman to si Bongbong Marcos. Natin ulit, na taong bayan ang humusga. Ito po, sa PTV po yan PTV, so ibig sabihin, pag-aari po ng gobyerno, yung page na yan. Ituloy natin ang kanyang mga sinasabi. Pero, parang stress na stress yan. Stress talaga yan. Stress si Mr. President, tingnan mo. Anak ng toko, Wala ka bang speech na hindi magbabasa? Puro basa speech mo Oo. Speech na nga, hindi mo pa, may kopya ka na nga, hindi mo pa matuwid yung mga sinasabi mo. Paano may tuwid? Ilasing nga yan. Dahil wala naman natin, wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Magaling daw ang kanyang mga kandidato. Wala daw pwedeng ikumpara sa kanilang mga kandidato na mga, kung hindi balimbing, manggagamit at mga recycle. Ito yung mga lumang politiko na paulit-ulit na nambubudol ng tao. Ito yung mga manggagamit ng mga fly the butterfly. Tingnan mo. Daming butterfly dyan. Benar Avalos, Bong Revilla, Nancy Binay, may Cayetano, nakaaway dati ni Marcos. Yan, butterfly yan, si Cayetano. Ito yung mga sinasabi natin na mga walang paninindigan. Yan. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila. Napulot? Grabe Ano yan? Napulot daw? Grabe naman.
Napulot daw yung mga kandidato ng PDP laban. Aba, teka. Ano na ba ang nagawa nyo sa bayan? Sige nga, pakita. Oo. Basta kami, wala nang iba. Eto lang sapat na. Pastor Kibuloy, Oh, di number ba? 53 sa Palang Baluta. panalo na eh. Sa kanta pa lang panalo na. Oh, ikaw, sinasabi mo na walang tatapat sa mga kandidato mo, pero stress na stress ka. Kami pa kanta-kanta lang dito. Oo. Abay, nagsabay po kasi yung proclamation ng kanilang mga kandidato at ni Pastor Apollo Sikibuloy alone. Yan. Alone po yun mga kababayan ha, kay Pastor Apollo Sikibuloy na proclamation po yun. Pero, that's the first time in the history of the politics in the Philippines, simultaneously nagkaroon ng proclamation sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tatak, Palakpakan natin. tatak Pastor Kibuloy Oo. lang yun. Samantalang kayo, anak ng tokwa kayo, ang dami-dami nyo ng pondo, hindi nyo pa napuno yung venue nyo. Si Pastor Apollo Sikibuloy, mag-isa, pero buong Pilipinas kasama niya. Di ba? Tuloy natin. Tuloy natin. Sige, ano daw sabi? Ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Serbisyo sa pagnanakaw. Ay, ang ganda nga ng record mo. Wala kang kaso na hindi natin na malaman kung nasaan na yung kaso na yun. Ang ganda ng record nyo, ha? Oo. Pinatunayan nyo nga, sa bagay, maganda yung record nila. Kasi napatunayan ng taong bayan na totoo yung ibinibintang sa kanila. Ano ba yon? Yung magna, cum laude. O tuloy. Pwedeng magkipagmalaki kahit kanino. Ay wow, pwedeng may pagmalaki Pag malaki nga, magnanakaw. Taas loob kahit Kurakot. kanino. Yan. Parang sinabi mo rin yung eleksyon ha. Tayo ay mga Pilipino, taas noo, kahit kanino, nabudol ko kayo. Basta kami, isa lang ang gusto naming mangyari. Number 53, Pastor Kibuloy. At syempre, iboto natin ang slate ng PDP laban. Lahat yan malulupet. Mga abogado yan. Yes. Mga attorney yan. Mga libre na dating mga sekretary ang nandyan sa Duterte slate. Tapos sasabihin mo, taga-deliver ng suka. Karamihan dyan, abogado. Anak ng toko, ikaw nga, hindi ka nakapagtapos na pag-aaral mo eh. Aray. Diba? Niloloko mo kami, bongbong ha. Oo. Mga libre, tapos sasabihin mo, magdi-deliver ng suka. Si Jimmy Bondok lang, abogado na yun. Ikaw, ano ka? Abogago. Diba? So, yun ang problema. Sige, gusto nyo ng asaran. Sige, mag-asaran tayo. Walang pikunan. Yan. Tuloy. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan. Anak ng toko, nagbabasa na nga lang, di mo pa maayos. Lalo na kung wala kang script yan. Baka nagkabulol-bulol ka na naman dyan. Ngayon nga, na may script, pero nagkabulol-bulol ka. Ewan ko ba sa iyo? Tuloy. At ang mga pambato para sa pagbabago. Pagbabago? Bakit may nagbago na ba? Maraming nagbago. Dumami yung droga, Yes. yung kriminalidad, di ba? Tumaas yung presyo ng mga bilihin. Aba, huwag nyo nang dagdagan. Anak ng toko, sa 3 taon nyo nga, kung ano-ano na nangyayari, tapos magdadagdag pa kayo ng mga pabigat sa gobyerno. Huwag ganun. Anak ng toko, 3 taon na nga kayo, wala pa kayo nagagawa, tapos maglalagay na naman kayo ng mga tulad nyo. Wag na. Tama na. Sige. Kapag pinagsama kagaya nito. Ayun. Kagaya nito. Ayan, Akala ko ba wala to si Amy dyan sa ano? Wala talaga, no? Akala ko ba mga independent ito? Ano si Lacson nandyan? Sabi ni Lacson, galit na galit to. Galit na galit ito dati doon sa mga ninakaw daw ng mga Marcos. Tapos nandyan,
Oo. Oh, Amy Marcos, kusang galak manggagamit. Dito Soto, wala akong gaano masabi dito kasi hindi naman ito mananalo eh. Oo, mukhang hindi na ito mananalo. Erwin Tulfo, number 1 sa survey, pero nagpapatawa talaga itong mga to. Bong Revilla, wala naman ako dyan masasabi. Pero hindi yan, di kalite. O, tuloy natin. Na nangyari dito sa alyansa ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at Na-impress siya. Na-impress siya. Na-impress na siya dyan. Oh, eto, sino to? Si Villar, Camille Villar. Walang hiya. Lahat. Ilan na ba kayo dyan sa Senado? 3? Mag-ano na yan, mag-retire na yung nanay eh. Yan ang magpalit, yung anak niyang babae. Ito naman si Tolentino, dating Duterte ito. Tapos ngayon, lumipat na ng bakod. Aba, oo, wala ring respeto at wala ring utang na loob. Ugali na ni Tolentino yan, palipat-lipat. Ay, grabe, no? Sino nakaupo, doon siya. Dati galit na galit sa mga Marcos kasi magnanakaw daw. Magbilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang nilakaw. Tapos ngayon, Marcos na siya. Ito si Lito Lapid. Anong ginagawa niyan dyan? Anong ginagawa niyan dyan? Anak ng tokwa. Wala ka bang taping? Wala ka bang taping sa Batang Quiapo? Aba, biglang lumitaw ha? Oo. Lulubog lilitaw ka rin ha? Si Pia Cayetano. Nako, yung kapatid mo, pinanat pa nata si Marcos. Pero ngayon, magkakampi na kayo? Ay, wow. Yan ang mga walang prinsipyo. Abi Binay. Ito, si Abalos. Anak ng tokwa. Kumusta? Kumusta yung halitagtag drug hole? Mukhang hindi na pinag-uusapan ha. Tuwang-tuwa ka, nahuli mo si Pastor Reculoy. Sabi mo, nahuli mo. Hindi mo naman nahuli. Sumuko eh. Diba? Sumuko dahil sa mga gawa-gawa nyo na kaso. Bong Revilla. Budot skin to. Budot. Anthony Lacson. Nilampaso na ito noong 2022. Aba, bumabalik na naman. Amy Marcos. Tunay na manggat. Dito Soto, baling-bing din to talaga, no? Ay, sa bagay, hindi naman baling-bing to. Wala naman to. Lagi namang batas to si Tito Soto. In fairness naman sa kanya. Pero si Erwin Tulfo, number 1 ko, no? Magkano binayad nyo? Alright. Ewan ko, bakit number 1 yan sa survey? Bago tayo lumipat sa isang statement ni Bongbong Marcos, tingnan muna natin ang husga ng taong bayan. Ayan. Anak ng tokwa. Pinagtawanan lang siya, mga kababayan. Look at that. May 600 na nag-thumbs up. May 945 na galit. Mayroong 4,500 na tinawanan siya. So, ano ibig sabihin yan? Ulitin ko ulit. Baka hindi nyo naiintindihan at baka nag-hallucinate kayo dahil may amats, ha? Mr. Bongbong Marcos. Ibig sabihin yan, pinagtawanan yung sinabi mo. Nagalit yung iba, kukunti lang yung may gusto, tapos mas marami yung tumawa. Ibig sabihin yan, pinagtatawanan ka, at hindi sila naniniwala sa sinasabi mo. Yun po ay ibig sabihin nun ha, hindi ka baliktaran. Sa lungga nyo po yan, PTB. PTB4 ha, di ba sa inyo yan? Magbasa tayo ng iba. Ay, baka mamaya sabihin nyo, baka dinaya lang yung mga comment, mga reaction. So, dyan lang natin guys, hindi na natin tapusin. Ang kinuha lang natin dyan, yung sinabi ni Bongbong Marcos, yung panglalait niya, no, sa mga kandidato ng PDP laban, na nagde-deliver lang daw ng suka at binigyan ng COC, ay nagiging kandidato na. Sobrang yabang mo, Mr. President. Nanalo ka nga lang pagka-presidente dahil sa lakas ni Inday Sara Duterte. Kasi kung ikaw lang, kung pipitsugin lang din yung ka-unit team mo noong eleksyon, hindi ka rin mananalo. Tatalunin ka rin ni Leni Robredo. Tinalo ka nga niya ng pagka-vice presidente. Ano pa kaya nung 2022 election? Sobrang yabang. Ewan ko anong pinagyayabang nito. Ng apelido niya,
Yun man ng isa nagpapanalo sa kanya. Yung ewan ko, kasi mga Pilipino, binoboto basta sikat ang apelyido. Dahil sa tatay niya. Dahil sa nagawa ng tatay niya, ewan ko anong nagawa ng tatay niya nung panahon ng martial law. So, ibalik natin doon sa mga kandidato ni Tatay Digong. Napulot lang daw kung saan napulot. Uy, Mr. President, mas graduhan pa yung mga PDP laban candidates ng pagkasenator. Compare sa'yo na hindi ka nga nakatapos ng kolehiyo. Yung mga kandidato dyan, isa pa dyan si Atty. Vic Rodriguez. Yung isa sa nagpapanalo sa'yo, isa sa nagpagod, nagsakripisyo nung panahon ng eleksyon para ka manalo. Hindi mo ba ano yan? Nakalimutan mo na ba yun? Magaling na abogado yan. Isa yan sa nagpapanalo sa'yo. Tapos sabihin mo kung saan lang napulot. Si Attorney Jimmy Bundok, Attorney Rodante Marcoleta, Attorney GB Hinlo, Attorney Lambino. 5 yan sila dyan, puro abogado. Tapos sabihin mo, napulot kung saan-saan, nag-deliver lang ng suka. Hindi kaya yung mga kandidato mo ang magdi-deliver ng suka? So ano lang talaga tayo, magkita-kita na lang talaga tayo sa Mayo 12. Di ba? Huwag lang kayo mangdaya. Baka gamitin ninyo yung miro nyo para matupad yung 12-0 nyo. Pero, yan ang malaking kaimposiblihan na hindi mangyayari. Di ba? So, kanina, yun ang proclamation rally ni Pastor Kibuloy. Kay Pastor Kibuloy pa lang yan, guys. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung proclamation rally niya. First time in the Philippines history, no? Sa politics na ganon ang nangyari. No? Nakita ninyo kanina ang daming tao sa Pasig. Tapos sa Davao, Tagum, Digos City. Di ba? Kung saan-saan. Basta 15 na lugar yung proclamation kanina. So, sino ang nilangaw na proclamation rally? Tapos sabihin mo 12-0. Huwag ganon. Huwag ganon, baka mabaliktad yan. Huwag tayo masyadong magyabang. Huwag tayo masyadong magyabang. Dahil sa ginawa ninyo kay Inday Sara at ginawa ninyo dyan sa budget, lalo kayong hindi iboto ng mga tao. Hindi ba ninyo alam yun? Daming galit na sa inyo. Pati nga yung ninyo, yung PTB ninyo na PTB4 ba yan? Yung sa yung dyan sila nag-upload, dyan sila nag-post ng mga nila sa gobyerno yan eh. Tingnan mo yung mga dyan, ang daming nagagalit. So, guys, kayo na ang maghusga sa mga sinasabi ng presidente ng Pilipinas. Galit na, wala kayong makuhang boto. Saan kayo kukuhang boto? Sa Katoliko? Alam mo, Mr. President, ang makukuha na lang ninyong boto galing sa Katoliko. At hindi pa yun lahat. Hindi pa yun lahat, mahati pa yan. Kasi ang iba doon sa Dilawan at mayroon ding mga supporter na Katoliko, ang mga Duterte. Ilan na lang ang punta sa inyo?
Sa Iglesia ni Cristo, wala kayong makuha dyan. Duterte yan halos. QGC, wala kayong makuha dyan. Dahil sa ginagawa ninyo, wala kayong makuhang boto dyan. Milyon. Ilang milyon din ang supporter ang membro ng QGC, wala kayong makuhang boto dyan. Sa Iglesia ni Cristo, wala kang makuhang boto, yung kandidato mo, hindi yan iboto ng Iglesia. Kita mo kung saan ngayon si Marcoleta, nasa PDP. Tapos ganun ang sasabihin mo, lalong magagalit ang Iglesia sa inyo. Walang ibotong kandidato mo sa ng Iglesia. Saan ka kukuha ng boto? Katoliko na lang. Mahati pa yung Katoliko sa 3. Kasi meron karamihan dyan, dilawan. Di ba? Ngayon, yung ibang relihiyon, wala na, hindi ninyo makukuha yan. Yung maliliit na mga relihiyon, yung Baptist, yung mga saksi, yung Sabadista, Full Gospel, o kung ano pa yung ibang relihiyon. Wala na, hindi ninyo makukuha yan. Kasi dito yan sila, Duterte yan. Suportahan yan nila si Pastor Kibuloy. Lalo na sa nangyayari ngayon. Sikat masyado yung pangungurakot. At saka yung 200 plus na bumoto, pumirma sa impeachment. Wala yan. Hindi na mananalo yan, hindi na makabalik yan sa Kongreso. Kaya yung Kongreso, bago na yan. Bago yan at saka Senado. Bago yan pagkatapos ng eleksyon. So, wag kayong mag-ilusyon o mag-imagination ng sobra-sobra. Baka bangungutin kayo. So, yun guys. Hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong suporta. Abangan natin yung mga susunod pa na mga pangyayari. At sa 13, merong malaking event sa Davao. Yun siguro ang pag-ano ng buong slate ng PDP laban. Proclamation ito siguro ng buong slate ng PDP o ng Team Duterte. So abangan natin yan guys. God bless you all.